excited ako actually kasi excited din akong makilala kayo. Yes. And lalo na si Ate Els, tagal ko na siya hindi na kita eh. Ayo, alam mo, Oo. na-excite ako kasi siya din, medyo hindi na rin niya remember yung time nyo together kasi sobrang tagal na. Sobrang First tagal year, na. 1 year lang kasi kami nagsama. Dalawa. 1 Oh, year lang. Oh, yan. 76. Wala akong Joke, 77. So, diba? 1 year nga lang. Okay. Ganun na siya katagal na hindi ko na naalala. And ang memory ko kay Maddie noon, ano pa talaga siya, baby girl. Iyakin pa. Nakikita ko noon na umiiyak siya, nagsistruggle pa siya with Coach Ty. Siyempre, sino naman ang hindi nag-struggle sa first time with Coach Ty, diba? And siyempre, galing din siyang Davao. So, partner rin siguro na homesick ka that time. Kaya, umiiyak siya. Parang hindi naalis sa akin na alam kong very strong ang personality ni Maddie. Yes. Ikaw, anong na-observe mo sa kanya? Hindi pa siya ganun ka-intense maglaro nung time ko. Pero nandun na talaga may suwag na talaga siya. Tsaka yun niya, strong yung aura niya talaga pag nasa loob siya ng court. Ngayon talaga medyo nag-level up ang yung ano talaga. I think sa confidence din talaga. Oo. Diba? Ikaw, Mads, what do you usually get? Anong reaction ng mga tao after meeting you? Ay, mataray ka pala. Ay, hindi ka pala mataray. Ganon. Kasi parang resting B-face kasi so parang actually, ganun lang talaga yung face ko. Hindi talaga ako nag-judge. Pero, nung nakilala naman ako ng mga tao, parang, hindi ka naman pala masungit. Ganun. Pero kasi personally, kagaya nung sabi ni Ate Els, tahimik din talaga ako. So, parang depende sa tao. Kung siguro yung energy ko, pag na-feel ko na game siya na, ma-reciprocate ko. Pero pag medyo awkward ako, nahirapan talaga ako. Alam mo, nabit kita. Akala ko talaga mataray ka din. Oo. Kasi sa game talaga lang natin siya namimit di ba? Pero meron ba sa'yo na-affect ka dahil ito yung akala nila sa'yo? Or sa comments ng ibang tao about you? Hindi naman. Kasi prangka kasi ako na tao. So, siguro sometimes I get misunderstood din. But at the end of the day, parang siguro yung message naman na gusto kong marating, kahit na paminsan hindi tama yung pagkadating, naiintindihan naman nila. Pero, I guess, lalo na sa mga friends ko, yung mga teammates ko, I think naiintindihan din naman nila ako the longer we've been together. Yun. So, minsan, di ba, sabi mo nga na may misinterpret ka. Pero ito lang naman yung gusto mong i-mean. So, minsan, paano mo, lalo kung hindi ka pakilala, so, paano mo ipapakilala yung self mo na hindi ako ganyan. Hindi ito yung gusto kong i-mean sa'yo. Alam mo, actually, nagbago na ako. Kasi parang before, wala kasi akong pakialam sa, sige, whatever, kung paano niyo ako isipin. Ganun. Pero kasi ngayon, I think mas naging sensitive ako in a way or mas naging aware ako na may ibang tao, hindi same pag-receive ng mga kung paano makipag-usap. So I think nag-adjust din ako in a way kung paano ako mag-approach sa mga tao. First time ko narinig yun Kasi ang usually na naririnig ko from other people, di ba, una affected sila, tapos pag tumagal, wala na silang pake. So first time ko narinig kay Maddie na baliktad. Na before, wala siyang pake. Tapos ngayon naman, natuto siya na hindi lahat ng tao talaga magkakaparehas. Diba? So paano ano yung nag-change? Bakit naging ganun yung mindset mo towards other people? Siguro nag-start siya after nung first championship na stint ng Choco with Creamline. Siguro, di ba, umalis si Bea. Tapos, ako ulit yung naging captain. So parang, marami na kasing bagong players sa team na hindi talaga sanay sa strong na pagli-lead. So, ako rin, personally, syempre, hindi naman pwede isang paraan ka lang mag-lead ng tao. Syempre, marami namang players sa loob ng team mo, diba? So, siguro doon ako unti-unti parang, sabi ko, okay, sige, this player doesn't like it when I talk to them in a mean way. So, parang, sige, may isang tao na the way sila magtanggap ng mga suggestions or comments is, you try to convince them, hindi yung pangit kasi yung ginawa mong ganyan. Parang magbigay ka pa ng ibang options para mapaisip sila. Ganun. Ang pagiging captain ball pala ang naging susi. Mahirap naman talaga maging captain ball ng team. Yes. Diba? Sobrang laking responsibility niya. And kung akala mo isang team lang yung hawak mo,
hindi. Parang 20 na iba-ibang tao ang kailangan mong pakisamahan, ang kailangan mong gawing isa. Oo, at saka na-realize ko ngayon sa atin, di ba? Like si Atela, hindi lang siya naging captain ball sa volleyball. Actually, naging captain ball din siya sa life natin. Kaya parang, ang laki talaga ng impact na nagagawa ng as a captain. Kaya, believe ako sa, alam mo yung pag kaya mong i-change yung self mo ng ganun. Siguro sila Coach Dante yung nagsabi na, kilala mo naman tong taong to, bakit mo pa siyang parang mas aagrabyaduhin, ganon. So parang maghanap ka ng paraan para kausapin mo sila ng maayos. Kasi at the end of the day, teammate mo pa rin sila. Yun. Napaisip ako, nga. So ikaw ba, Madi, matagal ka mag-trust sa isang tao? Medyo. Kaya mahirap ka mag-click agad sa ano. Oo. Siguro pag na-feel ko na same kami ng mga pinagdaanan, like let's say sa ACL, may makilala ko, like si Des na ACL din siya. So parang mabilis kaming nagkaintindihan dahil sa experience na napagdaanan namin. Magbibuild ka din talaga ng connection, diba? Bago mo totoo naman maging friend ng isang hindi, pero kasi may mga tao talaga na, ay, alam mo ba, yung may talagang gano'n, ang friendly talaga. Tapos, minsan ikaw na lang magugulat na parang, close ba kami? Parang gano'n, di ba? Hindi, tsaka hindi mo rin alam kung paano mo nga ibabalik yung gano'ng energy. Oo, yun yung mahirap. Kung hindi ka gano'n. Yun yung mahirap. Diba? Paminsan tinatry ko naman, pero hindi talaga. Hindi ko kaya. Maano rin ba ang social battery mo? Oo. Di ba? So, depende sa mga kasama ko yung energy ko, dun pa lang nakabase na. Pero pag naubos na talaga, paminsan magtatahimik na lang ako sa gilid. So mako-consider mo ang self mo na introvert? Alam mo, karamihan natin sa Ateneo, introvert. Introvert ka ba? Oo, at least sa batch namin, halos pagkakilala ko natin, introvert siya. Tahimik lang siya. Pero kasi kayo, pero funny ka kasi, te. Alam mo yung parang bigla kang babanat na parang, hala, si Ate Els. At least naalala niya yung mga eto, curious ako. Malaking factor ba na dahil yung Ateneo kasi malayo din siya sa ibang university. Tapos, may UP naman. Oo. Pero kasi nasa looban din yung tsaka looban din kasi yung school nyo. So parang may factor ba yun kung bakit introvert kayo? Or si Coach Tay ba yung factor? Nagkukulong kami sa kwarto. Yes. Kayo na lang, no? Number 1, wala ka ng social battery talaga pag nag-training ka kay Coach Tay. Pero hindi ko alam, hindi naman natin sinasadya na feeling ko kasi nakita ko rin sila kung paano sila sa training na parang, okay sila ate, natutulog lang, nagbe-binge watch ng Grey's Anatomy. Oh my God, ganun talaga yung memory niya. Ikaw, nung Ateneo ka, ano yung mo? Halos same. As in, magkukulong lang sa kwarto, kakain, tutulog. Diba, ganun lang yung life natin. Yun lang talaga. Kaya parang feeling ko, paglabas natin sa college, parang ang saya pala ng ganito. Freedom! Oo. Alam mo, karamihan ng friends namin, kung hindi college, after college na. Wala talaga friends. Ako I'm speaking for myself. Parang marami akong naging friends nung college. Pero marami din ako na-earn na new friends after. Kasi doon nga ako mas nakapag-explore pa. Kasi wala talagang nagkaroon ng time. Lalo na nung na-injure ako, nung na-ACL ulit ako nung pangalawa. Parang doon ko siya na-embrace na, okay, sige, di ako pwede mag-duel na, alam mo yun, parang ma-injured ako. So, parang yun yung time na in-embrace ko na, okay, sige, mag-meet ako ng new people, ganon, try new things. Outside the court naman, Mads, ano ang mga hobbies mo? Reading, fiction, novels. Na-try mo na ba psychological thriller? Ano na rin, no? Sige, recommend mo. Feeling ko magustuhan ko. Madami kaming nire-recommend. Sige. Mamaya ako sa'yo. Yes. Pero any hidden talents? Eto, hindi ko to alam. Feeling ko, alam mo, wala akong Kumakanta siya. Hindi naman yun hidden. Bukod doon, sumasayaw. Baka sing and dance kasi. TikToker. Pagkasama si Kat, game ako kasi nakakatawa si Kat kasama. So, namimili din siya kasama pati sa TikTok dance. Ay, ikaw, di ba pumasok sa isip mo na, or si mommy mo na nasabihan ka, gusto mo mag-model? Kasi alam mo di ba lalo nung college, so, ang ganda kasi ng katawan mo eh. Hindi siya masyadong mamuscle, pero pwedeng pang model. So, ikaw, wala bang pumasok sa isip mo? Actually, ngayon ko gusto mag-try ng modeling. Ay, ayan. Pero perfect. Kasi, hindi kaya, may tayo. Iba yung requirement nila sa
katawan kasi gusto nila payat. Payat, Ako kasi since medyo marami nang pinagdaanan yung katawan ko, kailangan kong mag-ipon ng muscle. So, kailangan talaga mag-bulk. But, wala. Maintenance Sa na future, talaga. Sa future, hindi mo na ano. I can try if I'm not playing anymore. But sana. May plan ka na after maglaro? Like, anong gusto mong gawin after? Naisip mo na ba to or hindi pa? Alam mo ate, hanggang ngayon hindi pa. Hindi pa. Ay, naku. Nag-uusap kami ni Kat. Alam mo, pag pinagkakwentuhan namin na what are we gonna do after volleyball? So parang I think kami until now. Kasi focus pa rin kami. Gusto namin mabigyan ng championship yung Rebisco hanggang ngayon. Parang struggle pa rin, diba? Yeah. So, I think yun pa rin yung nasa isip namin na gusto namin makabigay ng kahit isa man lang na championship kila Sir Jojo, ganon. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode! Grab a spot! Relax lang! At makitambay sa kwentuhan namin! Walang pressure! Chill lang! Follow us on YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.